Hi guys! Good evening! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda rin yung kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang tatalakayin po natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa ganap ni Chinita Princess na kung saan palagay po ng ilan dahil wala nga pong paramdam si Kimi ay nasa ibang bansa ngayon na ipinag-aalala naman po ng mga fans, and si Paolo hindi rin po maiwasan na mag-alala. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. At narito naman po ang ilan sa mga comment na napili nating basahin tonight bilang pasasalamat sa walang sawa pong pagsupport at pagtutok sa ating daily updates. So first comment natin ay mula po kay Ma'am Lorna Lee. Ayon sa kanyang komento, ang kikitid ang isip ng ibang fans ng Kim Pao. Bakit maniniwala kaagad ang mga bashers? Hindi dahil fans kayo ng Kim Pao, pwede nyo na silang diktahan para silang hindi fans ng Kim Pao. Baka nagpe-pretend lang silang fans para mabash si Kim at Pao. May asawa at anak na si Sofia at mayaman at gwapong-gwapo ng may-ari ng Lewellier at ng naghe-helicopter pang nagsha-shopping dahil sa yaman. Kawawa naman si Kim kahit nakatingin lang minsan sa babae si Pao. Sa babae sasabihin na kaagad na may gusto kaagad. Ayan, kawawa daw si Pao, no? Parang gusto ata nila maging bulag na lang po si Paolo Avellino para wala pong ibang nakikita. Parang gano'n. Kasi mapalingon lang si Pao, ay may meaning na. Mapatingin lang si Pao, ay may meaning na. Ayaw, gusto na nilang dukitin ang mata ni Paolo para wala pong ibang nakikita. Kung tutuusin si Pao po, ang mga mata niya na kay Kim Chiu lang 'di ba? Sana wag po kayong magalit. Kung ayaw niyo pong masabihan na kayo po ay basher, hindi tunay na fan, iwasan po natin na anuhin ang Kim Pao sakalin, 'di ba? At utusan sina Kim and Paolo ng mga dapat at hindi dapat nila gawin kasi nasa tamang edad naman na po sila. Anyway, dumako naman tayo sa comment po nila, Ma'am Edita Nadonsa at Ma'am Lorna Lee. Shout out po sa inyo both and magandarang gabi. Hay nako, Gandara, hayaan na lang ang mga bashers. Masaya sila kapag nakakapanakit ng kapwa. Yes, tama ginawa ni Pao. Pabayaan na lang. Bahala sila sa buhay nila. Si Lord lang ang nakakaalam. Kaya Kim at Pao, be strong lang always. Diyan kami sumusuporta. Diyan kami sumusuporta ng Kim Pao. Talagang itong mga fans, itong mga fans ba or bashers nagsasabi na kasama si Gerald? Anong gagawin ni Gerald doon? Endorser ba siya ng Julius? Yung kasama si Kim sa plane ay yung new bodyguard ni Kim at naka-sunglass ng black. Ayan, ewan ko po ba, pero baka gusto lang din pong pag-usapan talaga or bigyan po ng issue si Chinita Princess. Pero ang labo naman kasi labo pa sa sa putik. Sa tubig na maputik yung kanilang na yan, trip. Bakit? Si Kimi nga hindi na pinagre-relapse sa mga Kimerald fans, tapos sasabihin magkasama sa flight, magkausap yung dalawa, may banding pang nalalaman. Malabo pa po sa ng tinta ng pusit. Malabo pa sa dilang malabo talaga. Kaya wag na lamang pong pansinin iyon. Kasi kilala naman natin si Chinita Princess.
And about naman sa pananahimik ni Paolo Avellino, yes, tama lang talaga. Pero wag po nila intayin kasi pag si Pao na po ang nagsalita, si Pao na ang kumilos, ayan. At pag si Pao na po ang nagalit, baka mabigla po sila at hindi akalain na may pagkahalimaw pala magalit tong si Paolo Avellino. Kasi ganoon naman talaga usually yung mga tahimik na tao. Nako, ano ka na, kabahan ka na pag sila po ay nakaramdam ng pag sila yung mga napuno na. Anyway, shoutout naman po kay Ma'am Walhati Tinedero. Sabi niya, wala bang kakayahan si Kim magsilang ng anak? Kasi ang alam ko, pag hindi makabuo ng anak ang isang babae, ay may diferensya sa uterus. At pwede rin nagiinom siya ng contraceptive noon upang huwag siya munang magkaanak. Sinibang hindi matinong lalaki ang papayag sa pamamaraang ganito. Maliban na lang kung mahal siya ng lalaki. Pananagutan pa rin siya. Maaari din na magpa-check up si Kim na hindi siya maaring magsila ng sanggol. Bakit may pinagdadaanan ba si Kim at takot siyang hindi magkaanak? Ano po, Ma'am Walhati Tinedero, baka hindi nyo lang po nakuha or na-gets. Pero si Kim gustong-gusto pong magkaanak. Hindi po siya takot na magkaanak. It's just that para po sa kanya ay may right timing po ang lahat. At yun yung pinaghahandaan niya na dahil busy pa rin siya sa kanyang trabaho ngayon, baka nga malipasan, diba? Maigi na pong nakapagpa-freeze po siya at walang masama. Katunayan po niyan ay matalinong desisyon ang ginawa ni Chinita Princess. So mali po ating pagkakaintindi nyo sa pagpapa-freeze ni Kimi ng kanya pong egg cells. Okay po? Ayan. Hindi po sa ayaw niya, wala siyang kakayahan, kinokontrol niya, nagko-contraceptives, naggaganyan-ganyan. Kasi hindi rin naman natin kilala hindi naman natin, kumbaga alam, talaga ni Chinita Princess, diba? Napaka-private po niya, or privado talaga sa mga ganyan pong usapin. Basta alam po natin, si Chinita Princess may paninindigan na no live-in hanggat hindi sila kasal. No, kaya ako naniniwala sa rin kasi Chinese si Chinita Princess. Yung kanyang pagiging conservative, naniniwala po ako na pure pa rin po siya until now. Ayun. So, sana po ay may kanya-kanya naman tayong paniniwala doon, but yun lang po yung akin. Pero yung tungkol po sa wala nang kakayahan si Kim, meron naman po. Lang talaga, tina-timing lang ni Chinita Princess. Okay po? Anyway, dumako naman tayo at pag-usapan po ng nangyayari sa labas ng ating bansa. Grabe ang kaguluhan ngayon sa Middle East. Yan nagkakaroon na po ng gera, kaya si Paolo Avellino hindi po maiwasan na mag-alala para sa ating pong fellow Filipinos sa Middle East. Okay? So, alam niya naman si Paolo, talagang pinaglalaban po niya ang rights. Si Paolo po ay pusong Pilipino talaga na may malasakit po sa ating po mga kababayan. Kaya ang post po niya, to all my fellow Filipinos in the Middle East and nearby areas, I hope you and your families are safe. Please stay alert, avoid risky areas, and follow local advisories. Keep in touch with the Philippine Embassy if needed. Stay safe always. So, ayan. Grabe si Pao. Minsan lang po yan mag-post. Minsan lang po yan magparamdam. Pero kapag nagsalita yan, nag-post yan, may laman. Malaman talaga. Full of words of wisdom din si Paolo Avellino. Talagang maano mo si Pao na seryoso, pero sa ganitong usapin, seryoso din talaga si Pao. Kaya thank you so much sa pag-aalala, babatid ng iyong concern at pagpapaalala sa ating pong Filipinos, kapwa Filipino po sa
Middle East. So, ingat na lang din po kayo na mga kababayan sa mga kakimpaw natin na naapektuhan po. Naapektuhan. Dasal lang po kayo and ipagdadasal din namin po kayo. Samantala, speaking of pag-aalala, ayan po ang mga Kimpaw fans, hindi rin po maiwasan mag-alala kay Chinita Princess sapagkat wala po nung pumunta siya sa Cebu, wala na po siyang paramdam kung nakauwi na siya sa Maynila. Walang huli po niyang paramdam, ay nasa biyahe po siya, sa biyahe. Pero wala nang sunod po na paramdam after that, kaya nagwo-worry ang mga Kimpaw fans sa kanya na baka daw po kaya wala pong paramdam si Kim ay pumunta ng ibang bansa at meron pong gagawin. Paano ba naman kasi sa update daw ni Chinita Princess ay 12 hours flight. Pero kung sa Cebu siya manggagaling, papuntang Manila, imposible daw po na ng 12 hours flight si Chinita Princess. Pero na lang kung lalabas nga po o pupunta po siya sa ibang bansa. So ayun, ang ipinag-aalala nila kasi meron ngang kaguluhan sa labas nating bansa. Kaya ayun, di maiwasan pong mapigilan ng mag-alala ng mga Kimpaw fans sa kanya. So ano kaya ang pinagkakaabalahan ngayon ni Chinita Princess? So yun lang po muna yung ating update guys. Ngayong gabing ito, maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod nating balita. Maraming pong salamat.